Bante pa. Okay. Tulog daw rin. Ha? Kita mo. Okay. Magandang hapon po. Sige po. So, 3 times naman yata rin ulit. Okay. Dili mo din ko. Paalam ako sa inyo kung pwede natin i-record ang ating consultation, ha? Okay na. Tapos i-post po natin sa ating Oo, sige. YouTube channel, no? Dr. Jeff Po YouTube channel. Okay. Tapos, ano pong problema natin? Dili lang ko po. Ako isa Sakit sa puson? parang dili lang. Wala ang po siya. Mawala-wala. Kailan nag-start yan? 3 days. Yun nga po siya kuhan. 3 days na? Nagtulo ka rin daw. Kutry. Kutry. Eh, yun na nga po siya mga daw daw. 2 times a day. 2 times a day lang sa mga kong Bakit? Masakit ba kayong umihi? Hindi naman. Wala na yung mapilang ko itong dati. Dati nangyari na yan. Oo, dito na. Dito rin kayo nagpa-check up. Sa'yo. Tapos, Gumaling din. gumaling din. Hindi. Sige. So, bakit nag-iisip kayo ng UTI? Masakit umihi? Hindi. Hindi naman. Sa katapusan sa ihi, masakit? Parang hindi mo na. Wala naman dugo. Wala. Walang naanalo. Ay, may ano pala ako. Result pa Pa-check kayo ng ihi. Ihi ko. Tama, nakalimutan ko. Walang lumabas na nana. Wala naman siguro. Dahil dyan man. Ilang taon na po kayo? 58. 50. Oo, 58 na daw. May fever po kayo? Wala. Wala. Wala naman kasi. Okay. Wala kayong feeling na pagkatapos ng ihi, parang gusto kayong bumalik mag-ihi ulit? Wala naman daw. Wala. Okay. Mababa kasi yung specific gravity niyo. Ibig sabihin, marami ka na nainom na tubig dito, kaya colorless na eh. At dito tubig naman, hindi naman ko. Oo nga. Marami ng tubig, sobra na. Sobra. Kasi pag marami ka ng tubig na inom, yung ihi po natin ay malabnaw na masyado. Kaya yung specific gravity niyo, 1.005, para bang lasaw na masyado ihi. Kaya hindi na magiging reliable ang ating result sa ihi. Kasi nagiging lasaw na or lab na. Usap pa. Ay, hindi na po kailangan. Kaya hindi ako mahilig magpa-check ng ihi. Okay? Kasi alam ko na kadalasan marami na nainom na tubig ang pasyente. Eh bakit pala kung malabnaw na po yung ihi niyo dahil nga sa marami ka na nainom na tubig? Kasi alam niyo na tuwing uminom ka na maraming tubig, ayan, parang okay na yung ihi, di ba? So, pag collect kayo ng ihi, malabnaw masyadong ihi, eh sana nga ang pus cells kasi yun ang binibilang pag meron kayong infection. Sana nga ang pus cells nasa, sabihin natin 10 to 20. Kasi ang normal sa lalaki is 1 to 3. Sana nga nasa 10 to 20 dahil nainom mo na maraming tubig, naging malabnaw na, yung pus cells mo bababa to 2 to 4 na lang. So hindi ibig sabihin na wala kay UTI dahil po normal na kuno ang pus cells ninyo, no? So, dahil po sa marami ka na nainom na tubig, hindi na po ito reliable. So, ang gamutin po natin, hindi naman talaga ang papel at ang yung mga numero dito. Sa totoo lang, ang ginamot natin, yung pasyente. Pag may reklamang pasyente sa pag-ihi, kahit normal ang ihi natin, ninyo, ay gamutin pa rin natin ang pasyente. Kasi katulad ng sinabi ko, yung result ng ihi, hindi 100% reliable. Kaya pag gusto kayo magpa-examine ng ihi dahil meron kayong nararamdaman, okay, dapat yung unang ihi sa umaga. Yun. Kasi po, pag unang ihi sa umaga, kadalasan hindi tayo uminom ng maraming tubig kasi buong gabi natutulog tayo. So kinabukasan, yung ihi natin hindi malabnaw. So ang pinaka-reliable po talagang yung unang ihi sa umaga. Presuming na hindi gumigising ang pasyente hating gabi, alauna inom ng tubig, alas 3 inom ng tubig, alas 5 inom ng tubig, alas 6 mag-collect ng ihi, ay hindi na yan reliable rin kasi marami na siya nainom na tubig. Kaya po ang the best specimen para sa urinalysis ay yung first morning urine specimen for as long as hindi kayo uminom ng maraming tubig hating gabi or madaling araw. So,
Pero alam ho ninyo, ang RBC, yung dugo mataas, 10 to 15. Okay? Hindi kayo nakaihi ng bato noon or parang buhangin? Dati daw, parang yung ano, Bato, ha? Hindi bato. Yung mga ano lang, Mga buhangin, mga balas, tawag ito pag yung mga... manana. Hindi, Mga puti-puti. wala. Basta parang ano, remember. Saan po masakit ngayon dito sa puson? Wala. Mamaya pahigaan kita para ano. Pero dito sa puson, no? Walang sakit. Walang sakit. Pero feeling lang ninyo parang hindi normal. At uminom kayo ng cotrimoxazole. Sa panahon natin ngayon, ang cotrimoxazole, hindi na po natin ginagamit sa UTI. Pero okay naman po, pag meron kayong cotrimoxazole sa bahay, pwede ho nila i-first aid, lalo pag, alam mo ninyo, tinatamad kayo magpunta sa doktor, dapat naman hindi sana, kasi pag maglala sa bahay yung infection, baka pagpunta din sa doktor, medyo mataas na po yung lagnat ninyo, baka minsan nga, kailangan mo-confine na ninyo. So, pero pag gusto kayo mag-inom ng gamot para sa urinary tract infection, sa ngayon po, hindi na namin ginagamit yung cotrimoxazole. Okay. Kasi po, marami nag-allergy sa cotrimoxazole at saka pwede rin ito magpalala ng bato sa kidneys. No? Okay? Dahil sa kaniyang parang sulfa crystals ata, no? Pwede ito maglala. Okay, Sige. dati, Wala naman po. crystals pala yung dati, Dok. Yung nakikita dati sa... Sa urinalysis. yung crystal. Pero hindi naman ibig sabihin pag meron kayong crystal sa ihi, abnormal po sa inyo. Lalo pag meron nakalagay dito, uric acid crystals. Siyempre, pwede rin dahil sa meron kayong kinain na mga pagkain na mataas na uric acid. Pero hindi ibig sabihin na kaagad-agad meron kayong bato sa uric acid. Kasi ang nakikita sa urinalysis, hindi galing sa mata, kundi galing sa microscope. Meron rin tinatawag natin na calcium oxalate crystals na sa pag-aalala ko, pwede rin pag marami kayong kinain na cabbage, no? Kaya pag check ng ihi, marami kayong calcium oxalate crystals sa microscope. Pero hindi ibig sabihin na meron kayong calcium stones. Ayan. Kasi dati kasi ako na ano lang, may prostate ba? Prostate. Ayan. Napa-ultrasound na po kayo sa prostate? Hindi pa. Dati, Dok, ano na po. Anong findings po? Wala, may kuan man. Normal po? Hindi mo masya. Kadali lang po. Check ko po mga. Okay naman blood pressure ninyo. 120/80. Yan. Pakinggan ko po yung puso ninyo, ha? May asawa po kayo? Yes. Pag meron po, okay naman po yung puso ninyo. Pag meron po kayong dugo sa ihi, lalo pag walang pus cells, pero hindi nga ito maasahan na kasi marami ka na nainom na tubig. Pero sa palagay natin na normal ang pag-collect ninyo, okay, at maasahan po ito. Pag yung pus cells po ninyo ay normal at saka yung ihi ninyo marami, ang suspetsahan po natin ay baka po meron kayong bato sa kidney. At nung bumaba yung bato, minsan nga yung parang microcrystals, pwede masugatan yung daan ng ihi, kaya magkaroon kayo ng dugo sa ihi, no? Okay, so pwede rin na meron kayong bato, okay? Kung hindi po malabnaw yung ihi ninyo. Pwede rin na meron kayong infection sa prostate at magkaroon po kayo ng dugo sa ihi, pwede rin po, no? Okay? So, pero dahil po na marami ka na nainom na tubig nito, hindi na natin 100% sure, no? Kung meron ba kayo UTI, wala. Pero katulad sinabi ko, pag meron po kayong reklamo, gamutin po natin. Yes, no? Hindi naman yung papel at numero ang ginagamot natin, kundi yung reklamo, yung nararamdaman ng pasyente. Ha? Yes, Dok. Malay natin po, kasi pwede rin ito UTI. So, hindi lang na bilang yung pus cells, okay, pwede na bawasan dahil sa dami na yung tubig, pero yung dugo, pwede rin na meron kayong rin yung UTI. Kasi pag meron kayong UTI, yung mikrobyo po ay kainin niya yung lining ng daanan ng ihi at saka yung container ng ihi, which is urinary bladder, no, or pantog, no. So pag kinain na yung lining, syempre magbe-bleed kayo ng konti. So pwede rin na itong mataas na red blood cells ninyo ay dahil rin po sa UTI. Yes. So mag-inom na lang po kayo ng antibiotics, ciprofloxacin,
3 times a day po for 7 days. Yes, sir. At dahil po namamaga na po yung pantog ninyo, kahit may aray o walang aray man, dahil pag meron po tayong infection, Yes. talagang namamaga na po yung parte na nasira po ng mikrobyo. No? Yes, sir. So habang sinisira ng mikrobyo, magkakaroon kayo ng nana, magkakaroon kayo ng dugo. Yes. No? Okay, magkakaroon po kayo ng pamamaga ng urinary bladder. Okay, so kung hindi pa, pag wala pang aray, hindi po sabihin na hindi po namamaga yung urinary bladder ninyo. Pwede rin sabihin na hindi pa gaano katindi yung pamamaga ng urinary bladder ninyo, kaya wala pa kayong aray. Pero Meron konti. kailangan gamutin na natin yan dahil pag may infection nga, namamaga na yun. Yes. Ayun. Yes. Kaya wag po natin hintayin na mag-aray kayo tsaka na lang kayo mag-inom ng pain reliever. Because pag ginagamot natin yung aray, ginagamot natin yung pamamaga. Okay? Kasi po, ang pag-umpisa sa sakit ay yung pamamaga. Yes. So kahit walang aray, pag alam po natin na mamaga na po, dahil nga meron kayong nararamdaman, okay, syempre gamutin na natin yung Yes, sir. pamamaga. Tama. Kasi po, yung gamot para sa pamamaga, yun po din ang gamot para sa sakit. Yes. Marami magsabi na, bakit mainom ako ng gamot para sa sakit? Wala naman akong sakit. Ang problema lang kasi is, wala pa kayong sakit pero meron na kayong pamamaga ng urinary bladder. At kailangan na po natin gamutin Tama yan. para maagapan natin yung pinakamatindi na pamamaga. And by that time po, pag magsakit na, ibig sabihin, matindi na. Hindi na. So, ang pag-inom ng gamot, medyo Maharang siya. at magtagal ang pag-inom kasi pinabayaan na natin So, wag natin hintayin na meron kayong nararamdaman na sakit or wag natin hintayin na medyo sakit na masyado tsaka na lang kayo inom ng gamot para sa sakit kasi mas matagal ang effect ng gamot pag medyo talaga na masakit na talaga. Hindi lang medyo pag masakit na talaga. Kasi ang pamamaga napabayaan na po. Okay? Yes. So sa umpisa pa lamang ng sakit or kahit hindi pa masakit, pag alam po natin may infection at dahil may pamamaga, therefore, kailangan ng pain reliever na tinatawag po natin na anti-inflammatory. Okay? 3 times a day for 4 days, ha? 7 days, 4 days. Siyempre, yung pamamaga, pwede na po 4 days. Okay. Kasi mas Okay. madali kasi i-control yung pamamaga Yes, daw. Yes. Kasi po, unang-una, hindi pa naman matindi yan. Hindi Okay. pa. So, kailangan, Gamutin na agad. pwede na 3 to 4 days lang. Okay? Pero pag napabayaan yan at aray na kayo, Aray na. talagang 7 days siguro ang anti-inflammatory nila. So, Kailangan nga. yung antibiotics, 7 days talaga. Yun po ang aming standard sa pag-inom ng antibiotics. 7 days. Yes, daw. 3 times a day pareho. After meals po yan. After breakfast, after lunch, after dinner. Pwede na po kayo mag-start ngayon Yes, daw. para sa lunch. Ngayon din, ha? Yes, daw. Then, ang next dose po nila pwede alas 6. Next dose. So, after 4 hours, okay? So, kumain po kayo ngayon ulit kasi kanina na po kayo Bago lang nag-lunch. kumain, Bago lang talaga? Alauna. Hindi na pwede kasi alas 2:20 na wala nang masyado laman yung tiyan ninyo. So, kumain kayo ulit, inumin po ninyo para sa tanghali na gamot, ha? Yes, doc. Yes. Then, alas 6 mamayang gabi, kain ka naman kayong hapunan, inumin po ninyo yung dinner doses, ha? Yeah. Then, mamayang gabi, Pagkatapos kumain, doc. pagkatapos dapat. Hindi po pwede walang laman ng tiyan, ha? Tama. Kasi hahapdi yung sikmura ninyo sa yung anti-inflammatory natin. Yes, doc. Alas 10 ng gabi, kakain na naman kayo ulit para makainom po ninyo yung gamot yung pangatlong beses. Para ngayon araw na ito, nakatatlong beses na po tayo. Bakit? Kasi hinahabol na po natin yung infection hinahabol na po natin yung mikrobyo. Kaya Ngayon, kakain ako. ngayon, kakain kayo, inumin. Then alas 6, kakain ng Alas 6, hapunan, inumin. Then alas 10, Alas pag 10. snacks po kayo, inumin po ninyo. Ha? Yes, doc. Thank Okay. you, doc. Thank you. So, ang bawal po sa Utah, walang iba kundi mga matatamis. Baka meron kayong kinain ng matamis bago nangyari ito. Mahilig mo. Kakain din. Mahilig kayo matamis. Yes, doc. Hindi kasama si Mrs. dyan. Coke na, doc. Matamis pa ba si Mrs.? Wala naman. Dialysis na misis ko, doc. Ayun. Ay, Dialysis. sorry. Ay, it's normal. Pero kumusta na po siya? Almost 5 years na siya nag-dialysis. Siyempre, alam mo na, may edad na at dialysis. Di wala. 16 lang. Di wala na talagang gana. Wala na. Ay, hindi na pwede to. Hindi na pwede. Baka marami kayong matamis sa labas. Joke lang Okay. So mga maalat bawal late matulog bawal kasi magiging matapang yung mikrobyo. Maaga akong tulog ko. Good. Ay, dapat ko. Hindi na po yan maaga. Dapat before 7 kayo matutulog, ha? After 7, huwag na po kayo mag-cellphone, ha? Huwag na po kayo manood ng TV. After 7, pikit ang mata,
unti-unti, makatulog na kayo ng maaga. Pag hindi kayo nasanay matulog ng alas 7, syempre, huwag mo expect na makatulog ka agad pag 9 talaga, 8, muna. pero by 7 o'clock, dapat nakahiga na po tayo, nakapikit na po tayo, magdasal po tayo, unti-unti, yung 9 o'clock ninyo na sleeping time, yung umpisa ng sleeping time ninyo, unti-unti, maurong na natin paaga at paaga at paaga. Kaya lang po, kailangan maghiga din kayo ng maaga. So, bawal mapagod kasi magiging matapang yung mikrobyo. Bawal late matulog kasi magiging matapang yung mikrobyo. Yes. Bawal yung buko juice hindi po yung hindi po yung totoo yung buko juice sa UTI. Ako lang po nagsasabi bawal ang buko juice sa UTI, kaya alam pa ako lang tama. Bawal lang magpigil ng ihi Bawal magpigil. Oo, ihip na ko. Ang katapat ng ihi walang kundi tubig at saka tulog. Tubig mo na ko. Tubig at saka tulog, Okay. Ang katapat sa UTI, tubig at saka tulog. Okay? Yes, sir. Sige po. So, maraming salamat. Ay, thank you naman. Kung meron kayong problema Dito sa lang po. gamot at saka sa sakit, text lang kayo or tawag kayo. Okay. Okay. Okay, sige. Mag-post tayo dito. Hi, thank you for watching.